Ganyan lang yung style ng ano, magiging creamy yung ano gatas pag nilagay ninyo. Ayan. Tapos, ganyan lang yan. Ayan. Na, habang pinapakuluan yung cheese, nalulusaw. Ayan. Ayan. Okay na yan dyan. Ayan. Ganyan ang carbonara style. Nandito tayo ulit sa sa shopping mall. At bumalik ako. Nakalimutan kong bumili ng toothpaste. Bibili ako. Ayun o. Anong oras na? Mag-alas 7 na. Kailangan ko mag-model eh. Hindi ako nagpaalam sa asawa ko. Ganito to kapag kapitbahay nyo is shopping mall. Kahit na anong oras kayo bumaba. Kayang-kaya hindi na magbabas. Walking distance lang. Maganda to. Kaso nga lang magastos. Araw-araw nagro-grocery. Gumagala. Yun nga lang ang kaibahan nito. Pero kapag malayo ang bahay mo, nasa bundok ka. Kasi dito sa kanila is ala Baguio style. Ayun, kung wala kang sasakyan, hindi ka makakapag-grocery ng ganitong oras. Kailangan maaga ka or tanghali. Or kasi yung bus sa gabi, mahirap magbiyahe sa gabi. Pero hindi naman dito delikado. Ganun nga lang ang style dito. Tignan nyo, labas tayo. Punta tayo dun sa kabilang mall. Itong manufakturang to, gusto ng mga Tsekwa ito. Nagpapabili sa akin. Mga shampoo. Kahit nang binta ko ng shampoo is halagang mga 700. Binibili nila bawat piraso. Kung minsan umorder sila ng halos 1,000 pieces sa mga kalahating taon na kabinta ako ng mga ganyan. Maramihan. Kasi bultuhan din sila kung bumili. Tapos ang ginagawa rin nila, binibinta rin nila sa Shopee. Ayun. Ayan, nandito tayo sa bus. Punta ako doon sa kabilang shopping mall. Mag-aalas 8 na. Kailangan ko pumunta doon sa kabilang shopping mall. Tignan ko kung ano-ano mabibili ko doon. Kasi may importante akong gagawin doon. Ang asawa ko hindi niya alam. Nagagala ako sa gabi. Hindi ako nagpaalam eh. Kailangan kong magmadali. Ayan, tingnan niyo yung bus dito ngayon. Pag ganitong mag-aalas 8 na, alas 7 pa lang eh. Halos walang tao. Tatlo lang kami ilang kami? 4. Ganito to. Walang masyadong mga pasahero. Ayan. Yung asa ako nasa bahay kasama yung anak ko, kaya pwede ako
silang nag-i-inspect. Yung bawat exit, nandun sila. Yung isa, nandun sa unahan ng exit. Yung dalawa, ay pangalawa, nandun sa pangalawa exit. Kaya walang kawala yung mga walang ticket. Ganon dito. Lahat ng exit, sinasaraduhan nila. Kaya ini-inspect nila isa-isa. Ayan. Kaya para hindi kayo magmulta, bumili na lang kayo. Kasi hindi nyo alam kung kailan sila chimpu-chimpuhan lang yan eh. Kapag na-chimpuhan kayo, malaki ang penalty. Ayan, bababa na tayo. Bababa na tayo sa stasyon. Parang solo-solo ko yung walang katao-tao na. Mayroon malapit din sa atin. Kaso nga lang kanya sa pilit, hindi mo makita. Ayan, yan. Tara, baba tayo. Ayan, dyan na tayo. Ayan, may snow. Ayan, nandito tayo. Tingnan nyo yun, no? Ayan, yung restaurant yan, yung maraming ilaw. Malaking shopping mall to eh. Ayan dyan. Kaya, ayun yung bus na sinakyan ko. Free yan, walang bayad. Ayan. Mamaya papalik yan. Yan din ang sasakyan ko. Kailangan madalian akong umuwi. Kasi alas 8 yata wala nang bus dito. Uwi na kasi ng mga workers. Kaya yung bus last trip. O di kayo maglalakad ako. Ayokong tawagan yung asawa ko, mapapagalitan ko na magpapasundo. Ayan, huminto pala doon yung sa isang bus station. Doon na lang sana ako huminto. Ito yung malaking groceryhan nila. Ang laki-laki. Kaya doon tayo sa kabila. Ayan. Ay, ayan na yung music na naman. Dito, bumibili ako minsan ng rito eh. Ayan, yung loto. Alam mo nyo ba, nanalo na ako minsan dyan ng loto. Kaso nga lang maliit lang. Parati akong nananalo 100, 1,000, 600. Swerte-swertihan lang. Ayan. Tingnan yung mga cashier. Ayan yung gwardiya. Malaki to, halos lahat mayroon sila. Ayan. At ito, kahit na wala nang bumibili, open pa rin yung takal na to. Alam ko kung sino rito matagal. Ayan. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga alak, yan quality ang mga alak nila. Ito. Itong alak na to. Quality, mamahalin mga alak dito. Pero may mga mura rin. Ito, mura ang mga paninda nila rito, bikirihan. Mga donuts. Ayan, mura ngayon. Pwede akong bumili para may pakita ko sa asawa ko. Ayan. Diyan tayo. Nasaan yung bagong coffee shop? Ito, Vietnamese ang may-ari. Pedicure and manicure. Ayan, yung Cruz Coffee. Ayan. May cutics. Ayan. Saan ba pwede? Mag-shortcut tayo. Dito tayo dumaan. Ayan, may mga music. Ayan, dyan tayo. Ayan, pauwi na tayo. Ayan, sa bus na, sa loob tayo ng bus.
Eh, maraming pasahero. Ayan dyan. Ayan. Low battery na ako. Last trip na bus. Nagmadali ako kasi pag hindi ako nakasakay nito, maglalakad ako ng mga 1 oras pauwi sa bahay. Pagkahating gabi na ako makakauwi. Mapapagalitan ako ng asawa ko. Ayaw ko na pasundo sa... Ayan, uwi na tayo. Dito tayo sa bus. Ito tayo ng ayan. Carbonara pasta. Ganyan na ako malit na kaldero lang. Kasi para sana ko lang. Ayan, maliit. Pinagkasya yung mahaba, oh. Ayan. Pagkasyahin natin. Hindi ko yan pinutol. Dati nung nag-spaghetti ako, pinuputol ko yan ng kalahati. Ngayon, hindi. Natuto ako rito sa pagluluto. Ayan, hintayin natin yan. Ayan, ganyan lang yan. Lagyan natin ng asin. Habang binoboil natin para mas masarap. Wait natin mga paglambot yan. Ayan, habang hinihintay natin yung akala ko na ka-turn off. Kain muna tayo ng heart na tinapay. Dami kong tinapay. Ayan, Ayan. Dito ako para hindi masunog yung spaghetti ko. Kasi kung minsan, nakakalimutan ko, nandun ako sa kwarto ko. Tapos pinapabayaan kong kumulo rito. Nasusunog na lang. Nasusunog yung pasta. Nagiging dry kasi nawawala yung lahat ng tubig niya. Napakasarap ng ganitong mga tinapay. Namili ako. Gusto kong mga ganitong tinapay. Kararating ko lang galing sa bayan yung bunga nga akong dahil butter. Galing ako galing sa isang malaking supermarket. Hindi ako nagpaalam sa asawa ko, kaya nagmamadali ako umuwi, nagbus ako. Ganito dito, pag nabuboring ka, magbus ka lang, free. Walang bayad yung bus nila. Ayun. Nagugutom tuloy akong galay. Ayan. Habang hinihintay ko yung pagkain ng anak ko, ayan, kung kakain ako. Ayaw ko nang kumain ng kanin. Kaya lumalaki yung mga bilbil ko dahil sa kanin. Tapos pag nag-adobo, yung isip ko, sabi niya, ubusin mo lahat. Kaya inuubos ko lahat. Tapos ko naman ubusin lahat. Nakakapagod kumain. Kaya ayaw ko yung magluto ng maramihan. Kasi inuubos ko lahat kaya ako nananabay. Lunes bukas. Kailan maagang matulog yung bata. Ayan. Nakakagutom. May ice cream pala ako na yung nabili kahapon. Kakain ako ng ice cream. Tapos dito magluto.
Hinihintay ko yung maluto. Pagkain na anak ko. Tapos, sasali na ako ng ice cream. Kaya ayaw na ayaw ko yung tambakang pagkain dito eh. Talaga, kain ako ng kain eh. Ayan. Ayan nga, ganito ako mag-carbonara. Gatas. Ayan, inubos na natin yung gatas. Kaya yung gatas dito, kailangan namimili kami. Pakyawan. Kailangan box-box. Pag available ang asawa ko, bumili siya ng pakyawan. Para hindi ako bili ng isa. Naku! Ayan. Kahit anong ilagay yung ingredients dyan, so okay lang yan. At least may ingredients. Pampasarap. Ayan, bumili ako ng ham kanina. Hindi ako namimili ng maramihang ham kasi pag namili ka rito, tapos hindi mo makain kagad, nasisira. Nagiging madulas. Alam mo yung wala ng lasa. Ayan. Kaya kung bumibili ako kuminsan 200 grams, 100 grams, ganun lang. Hindi ako pwedeng mamili ng 1 kilo o 2 kilo. Pwede lang kapag restaurant, ayan, bibili talaga ng maramihan. Wala yung butuhan. Ayan, ganyan. Kaya na ako magluto ng isa pa. Carbonara. Carbonara ng anak ko. Para masarap. Yung iba nilalagyan nila ng itlog. Ako, hindi na. Madalian lang yung carbonara ko. Ganyan lang yan. Tapos ilagay natin sa ganito. Okay na yan. Maluluto na lang sa sabaw niya. Ay yung sauce niya gatas. Ayan Ayan, alisin muna natin yung medyo gatas-gatas niya. Habang naalis yan, kwentuhan muna tayo. Takot ako, akala ko may tao. Akala ko nandito yung asawa ko. Ayan. Ayan, kumukulo pa eh. Gayan ako magluto ng carbonara. Easy lang. Wala yung chichiboriching ko anong gigi. Napakarami. Pag wala kayong mga full cream milk, gatas na pure ang ihalo nyo. Tapos para magiging creamy, lagyan nyo ng cheese habang pinapakuluan nyo yung gatas na ganito. Kasi dito ganyan lang yung style ng magiging creamy yung gatas pag nilagay ninyo. Ayan. Tapos ganyan lang yan. Ayan. Habang pinapakuluan yung cheese nalulusaw. Ayan. Ayan. Okay na yan dyan. Ayan. Ganyan ang carbonara style. Ayan. Tapos natin. Yan. Yan ang carbonara ni Aling Eugene. Ayan Ayan. Picturean natin para mas maganda.
Ayan. Deliver natin sa ano, dun sa bata. Ayan. Carbonara delivery. Shusho. Ayan. Ayan, tingnan niyo, inaano niya yung ano yung lamisa, ginaganyan niya. Babatukan ko na yung batang yan eh. Nag-aaway lang kami dahil dyan sa ano, kakadabog niya sa lamisa kapag natatalo yan. Ganyan yan, nagdadabog sa lamisa. Pero kapag panalo naman yan, nagsisigaw, yay! Ganun. Nako. Tinapay lang ako ngayon. Kanina, kumain yung kumain ako ng kanin. Tama na yun. Tinapay lang pwede ng dinner dito. Ganyan ang mga European. May tinapay lang. Kahit na isang taon na wala silang bigas, nabubuhay sila. Hindi kagaya sa atin. Nanginginig tayo kapag hindi tayo nakakain ng ano, bigas. Naghanap pa kung saan-saan ng bigas. Ganun ako ng bagong salta rito. Na, ang una-una kong tinanong sa asawa ko, saan ba makakabili ng bigas? Yun. Kahit na kayo, mga ano rito, mga foreigners, kahit na pupunta kayo ng ano, restaurant, alam ko, sabihin nyo sa mga kakilala nyo, sa mga restaurant ang nagbibinta ng rice. Kasi yung ibang ano, restaurant dito, walang kanin. Puro ano lang, patatas ang siniserve nila na ano, or mga dumplings, mga ganyan lang. Yung ibang restaurant dito, mas lalo sa village, yung mga menu nila, menu book nila, walang rice. Ayan. Ayan, maingay na naman yung anak ko. Ayan. Yun, may drinks ako doon sa kwarto ko. Doon tayo sa kwarto ko. Maingay siya rito. Ipabayaan ko muna dito. Ito yung kusina ko. Doon ako sa kwarto ko. Dito ako sa kwarto ko. Ayan. Dito tayo magpintuhan. Dito tayo ngayon sa kwarto ko. Wala tayo doon sa ano, kusina. Ayan. Ay, malaya ako sa maingay na ano. Maingay doon sa kusina eh. Naririnig ko yung anak ko doon. Kaya kung minsan ang ginagawa ko, minsan, nilalak ko yung pintuan ko yan dyan para hindi ko marinig yung anak ko. Nainis ako eh. Ayan. May tayo magkwentuhan. Magpapahinga muna ako kasi yung anak ko ay tatawagan ko muna sa Taiwan.